Makukulong ng 6 hanggang 10 taon yata ang dating mayor at artista na si Herbert Bautista. Dito po sa Quezon City matapos hatulan ng Sandigang Bayan ng guilty sa graft in corruption. Ito, pakinggan po niyo itong report na ito. At malungkot ito sa pamilya ng Bautista. Ano ha? Isipin mong ilang taon kang mayor, tapos ngayon makukulong ka ng 3 hanggang 10 taon. Wala 30 million pesos ang di umano'y kinasasangkutan ng korupsyon eh. Ito yung report. Thank you sa GMA7. Ayan oh. Emosyonal si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista nang basahan ng hatol kanina sa Sandigan Bayan Special 7th Division. Sabi ng korte, guilty beyond reasonable doubt si Bautista at ang dati niyang city administrator na si Aldrin Cunha sa kasong paglabag sa anti-graft law kaugnay ng proyektong Online Occupational Permitting and Tracking System ng Quezon City Hall noong 2019. Si Bautista ang dating artista na naging mayor ng Quezon City mula 2010 hanggang 2019. Ang 32.1 million peso project sa panahon ni Bautista ay binayaran daw ng walang appropriation ordinance ng Sangguniang Lungsod at binayaran ng buo kahit hindi pa kompleto ang proyekto. Nako. Bilang parusa, ipinag-utos ng Sandigan Bayan na makulong sina Bautista at Cunha nang hindi bababa sa 6 na taon at 1 buwan at hindi sosobra sa 10 taon. Pinatawan din sila ng perpetual disqualification para magsilbi o manungkulan sa gobyerno. Wow. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunan si Bautista at si Cunha ng kanilang pahayag habang palabas ng Sandigan Bayan pero tumanggi na sila. Sa isang pahayag, iginiit naman ng mga abogado ni Bautista na ikinalulungkot nila ang desisyon ng Sandigan Bayan. Inosente raw ang kanilang kliyente at wala raw ginawang paglabag. Wala raw ni isang sentimong napunta kay Bautista galing sa proyekto. Wala rin daw sinumang nadihado kahit pa ang Quezon City government dahil napakinabangan naman daw ito ng lungsod. Naghahanda na raw silang iapila ang desisyon. Samantala, sasailalim sa provisional liberty o mananatiling nakalaya sina Bautista at Cunha habang inaapila nila ang desisyon. Para sa GMA Integrity. Yan oh, salamat oh. So, hindi pa agad kulong pero mabigat yung parusa. 6 to 10 years na makukulong at pinagbabawal na sa anumang posisyon sa pamahalaan. Sabihin, hindi na pwede siyang tumakbong konsehal, mayor, vice mayor, o senador. Tumakbong senador yan ng 2022. Hindi nga lang nanalo. So, yan ang mabigat. Yan ang rule of law. Okay? Pero may karapatan pa siya, kaya parte ng rule of law, mag-apila sa the higher court. Sandigang Bayan, pwede siyang tumakbo ng Supreme Court. Pwede niyang i-apila yan. Para din si yung Roderick Paulate, di ba convicted din yon? 62 years naman makukulong yon. Pero ngayon naka-apila pa rin sa higher court yung kanyang kaso, yung desisyon na siya guilty. So dalawa na itong artista na naging local executive ng Quezon City government. Noon ay Roderick Paulate, dahil nga dun sa ghost employees naman. Yun ang mabigat. Mga multong empleyado na pinapasweldo. Yan yung desisyon din sa Sandigang Bayan. Guilty siya ron. 62 years na makukulong. Pero naka-apila. Hindi pa ho pa nagdidesisyon ng korte dyan, ang higher court. Pero Sandigang Bayan, guilty na. Katulad ni Herbert Bautista, artista rin, politician. Ayun. Naku, maging aral ito sa mga aktor, politician. Ay hindi nyo pwedeng dalhin ng kasikatan. Hindi ko sinabing kayo po ay talagang walang karapatan. May karapatan din kayo, pero ingat po kayo. Katulad yan. Dalawang artista, Roderick Paulate, Herbert Bautista, parehong artista, kilala yan, parehong local government official ng Quezon City, parehong nahatulan ng guilty sa graft in corruption. Itong kay Herbert Bautista, 6 to 10 years lang siya makukulong. At hindi na sa kahit bumawak sa anumang posisyon, hindi na siya maghawak ulit. Si Roderick Paulate, 62 years na makukulong yun. Sa dami po ng kaso. Ayan, no? So, maging aral ito. Ngayon, mag-i-election tayo sa Mayo. Hindi ko sinabing walang qualification ng mga artista. Pumili kayo ng merong sa tingin niyo kakayanan, hawakan ng posisyon, may kaalaman sa posisyon. Kasi hindi nakukuha sa pasikatan ng pagpapatakbo sa gobyerno. Pagka sikat na ang daladala mo, baka sumabit niya, katulad niyan. Hindi daw dumaan sa City Council yung project na halagang 30 milyon. Kaya siya nakasuhan. Ngayon guilty. So, court decision po yan, wala tayong magagawa. Pero, pwede pa silang mag-apila sa higher court. Kaya hindi pa rin siya makukulong. Pero,
Pagka nagdesisyon ng korte at kinatigan niyang desisyon yan ng Sandigang Bayan, abay, kulong talaga yung mga yan. Kaya na ho. Yan ang rule of law. Medyo matagal. 2019, na kaso pa yan. Nung mayor pa si Bistik. Mayor Bistik, Herbert Bautista. Ngayon lang po nagdesisyon kahapon lang. Diyan sa Sandigang Bayan. Malungkot talaga. Nakita natin, umiiyak siya. Nakatalikod. Hindi na pa interview. Malakad talaga malungkot. Abay, mabigat yun. Kaya yun eh. Pag artista ka, politiko ka, tapos guilty ka sa Sandigang Bayan sa graft and corruption, ay talagang sira-sira ang reputasyon. Yun ang mabigat yan. Pero tayo walang magagawa. Court decision. Nagkaroon ng trial. Although sinasabi ng abogado niya, wala daw ginawang kasalanan yung kanyang kliyente, sabi nila yung karapatan nila yun. Pero ang korte, nakakita na mayroong kasalanan. Hindi ka naman papatawan ng guilty kung walang ebidensya at walang nakita ang korte na kasalanan mo. Yan ang mabigat. Kaya nga, pwede silang mag-apila sa higher court, Supreme Court. Yun ang pinaka-final. Naku, mabigat talaga. Ayan matagal maghanap ng hustisya, pero mayroong hustisya sa Pilipinas. Kailangan po sana bilis-bilisan pa ng Sandigang Bayan kasi lahat pong government official na involved sa ini-involve or mayroong problema sa graft and corruption after Sandigang Bayan o after Ombudsman or Department of Justice, dediretso sa Sandigang Bayan. Yung pong Sandigang Bayan, nung araw, yan ang tanod bayan. Ngayon, Sandigan ng Bayan, Sandigang Bayan. Yan ang takbuhan ng mamamayan laban sa mga umaabuso or corrupt government official. Artista ka o hindi, pero taga-gobyerno ka, basta pera ng bayan, local or national, pera ng mga korporasyon ng gobyerno, basta people's money ang involved, diyan ang takbuhan ng mamamayan. Kaya nga Sandigan ng Bayan, Sandigang Bayan. Nagpaghahanap ng hustisya at pag hinatulang ka dyan, pwede ka pang mag-apila, kaya lang guilty ka na sa Sandigang Bayan. Mabigat, matagal ang trial, pero ayan po ang hustisyang ating sinasabi. So, malungkot, siyempre, doon sa mga nagmamahal kay Bistik Bautista. Matagal na mayor, 9 years yatang mayor yan dito sa Quezon City. At marami rin siya nagawa siguro dito. Hindi naman magiging mayor ka ng 3 term or 9 years kung hindi maganda ang nagawa. Kaya lang dito nasilipan siya. At dinala sa korte, ayun, hinatulan guilty. Matagal-tagal 6 to 10 years. Tapos bawal na sa any public office kapag lumabas ang final decision after na siya mag-apila sa kataas-taasang hukuman o Supreme Court. Please like, share nitong video ito. Hindi naman paninira ito. Ito ay rule of law. Ito ay desisyon ng korte para makarating sa buong bansa at sa lahat ng Pilipino maging sa abroad na merong justisya, merong justice system. Kahit mabagal, magtiyaga lang, makakamta ng katotohanan. Pagtatapos po ng mga trial, yun ang sinasabi natin. Lahat ng usapin, dalhin sa korte. Ang korte ang merong jurisdiction magsabi ng guilty or not guilty ang isang tao after ng hearing, after ng due process na pinapairal. Ayun yun, di ba? Please like, tsaka subscribe dito sa MA Pinoy TV at pakisama na rin po natin ninyo yung hindi pa nakakapag-subscribe dun po sa Mike Abe Opinions Channel.